Hello guys, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Samahan nyo ako, magpapa-maintenance tayo ng sasakyan. So medyo maraming gagawin. 2:30 na yata dito sa Canada o magti-3 na. Tignan natin kung gaano katagal. Mga 3 kilometers lang mula dito. Tara. Guys, andito tayo sa Mr. Lube. Wala kasi akong kilalang mekaniko, kaya dito ako sa Mr. Lube nagpapagawa. Kaysa dun sa mga dealership, mahal yan. Stealership dun eh. Sabi nung pinsan ni Leslie, pag dealership, stealership, mahal. So dito lang ako sa Mr. Lube. Ang pinagawa ko is change oil, rear differential, brake fluid, engine filter, saka car rotate tayo para safe. Kasi parang yung car rotate daw kailangan ano yan, every change oil mo talagang pinaparotate mo para safe. So tapos may complementary din na check sa battery, tapos ni-refill na din yung coolant, hindi yung coolant, yung liquid washer. Tapos i-check yung battery para sure, tapos may wiper na libre. So ang presyo nun guys is $580, or times natin sa peso nasa magkano yan, siguro mga 25,000 siguro, pero 1 year na yun. Mas dami din pinalitan talaga. So kung titignan nyo guys, nire-refillan na nila yung sa wiper. Tapos kung nakikita nyo yan, yung engine filter, ayun, nire-refillan na yan. Ayan. So yan, papalitan yan kasi nga every 24,000 26,000 na yung natakbo natin. Normally, di ba sa Pilipinas, kasi sa dealer kami nagpapa-maintenance, mas mahal talaga. Talagang tatagayin ka sa presyo. Sa Pilipinas kasi, parang ang gagawin mo, di ba? Iiwan mo yung sasakyan mo, tapos kukunin nila, tapos ilalagay nila sa mismong maintenance, di ba? Ganoon naman kahit mekaniko, yung normal mechanic shop, ipupunta mo sa shop nila, tapos hihintayin mo na lang. So dito kasi sa Canada, lalo na dito sa Mr. Lube, parang yung pag-change ng filter up, change oil nila nasa underground. Tapos lahat ng mekaniko, ano yan, gagawin nila lahat dito sa sasakyan mo mismo. So nararamdaman ko nanginginig din sa sasakyan kasi pinapalitan nila yung mga kailangan palitan sa baba. So hindi ka na aalis dito sa sasakyan mo, parang dito ka na maghihintay. Ine-expect ko sobrang lamig kasi open to eh. So may naka-heater pala tong loob ng Mr. Lube. Kasi dati nung nagpa-maintenance ako mga May na yun, open lang, hindi na masyadong malamig dun. Ngayon medyo malamig pa. So kino-close nila, tapos naka-heater sa loob. So hindi masyadong malamig, kumbaga. Hintay ka na lang dito. Pero pag kunaring magpapa-tire rotate ka, kailangan nila itaas yung sasakyan. Kailangan umalis ka doon para safe na hindi babagsak ang sasakyan. Tapos pala, kung hindi ko alam kung familiar kayo nito, meron yung parang wheel lock na tinatawag. Dito kasi sa Canada, in-advisean kami nung pinsan namin, kahit yung tito namin dati, na mag-avail ng wheel lock kasi nga ninanakaw daw yung mga gulong dito sa Canada tapos ibebenta. Bagong-bago pa yun. Bagong-bago pa sa namin. So bumili ako ng wheel lock. Kailangan nila to para matanggal yung gulong kasi hindi nila matatanggal yan. So ayun na, ilalagay na lang new engine filter. Actually guys, madali lang ilagay yan eh. Nakita ko sa internet, kaso nga anything na related dyan sa hood, ayokong galawin kasi baka may magalaw ako, may mangyari sa sasakyan. Anything na related dyan sa hood, di ko gagalawin ngayon kasi baka mamaya may magalaw ako, masira pa yung sasakyan, mas malaking gastos ko, di ba? So
So parang dito may cabin filter na tinatawag. Ako nagagawa nito kasi nakita ko parang tatanggalin mo lang yung cabin ng ano mo eh, yung cabinet dito eh, no? Tatanggalin mo lang yan. Tapos igagalaw at gagalaw mo. Ako na lang magre-replace, mas mura kasi ang charge dito nasa charge 80. Magkano lang yun, 20 plus yata yung ano, yung palit mo. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Baka ang ginagawa nila guys is brake fluid. Oo, tama, baka brake fluid to. Baka brake fluid. Brake fluid or differential, hindi ko sure, pero parang hinihigop nila eh. Tapos baka papalitan mga technician. Hindi ko alam kung anong ginagawa guys. Siguro nililinis nila yung filter. Guys, itigin nyo, chinecheck yung battery. Libre yan, check na din kasi 2 years na, diba? Kailangan check, pinacheck ko na, complimentary yan, complimentary. Nakakatakot kasi last time na nagka-rotate ako, di ba inangat yun, tapos kailangan mong umalis. Ngayon sabi niya you can stay there. So kung titignan nyo, mataas yung sasakyan, kinakabahan ako. Ayun no, sobrang taas. Well, hindi mo sobra, mataas lang siya. Parang feeling mo ano siya. Ayun no, kaya kinakabahan ako. Kabahan ako. Medyo patapos na tong vlog na to. So pag-usapan natin magkano yung babayaran ko. So ang ginawa sa in preview lang natin, ang ginawa is nag-tire rotate, engine change oil, change filter, oil change filter pinalitan, engine filter, tapos chinek yung battery, nirefill yung liquid washer, tapos yung differential inayos din. So ang total na binayaran ko is $580, so mga around 25,000. Tapos may free ano pa tayo, free wiper installation din nila. So kung titignan nyo, murang-mura yun once a year lang naman. Tapos chinek na yung system ng sasakyan. Ang recommend kasi, since brand new to, wala masyadong papalitan. Ang sinabi lang is kailangan kong magpa undercoat or anti-rust. Hindi na muna ngayon, sa ano na, sa siguro Burr month, sa September, October, before mag winter. Tapos fuel cleaning, parang ganun, fuel cleaning. So kung magpapa-undercoat ka kasi sa dealer, sisingilin ka ng $1,500. Dito daw ano lang, $160. So same price sila nung ano nga yun, nung fuel cleaning na, parang ganun, fuel cleaning, parang ganun. So $60, 160, so 320 plus tax, siguro mga nasa 380 ganun. So ano na, pero sa bare months na yun, wag na muna ngayon kasi medyo mabigat na, 580 na eh. So yun lang naman yung update dito sa pagpapalit, pag maintenance ng sasakyan. Kung titignan nyo talaga, magastos magkaroon ng sasakyan dito sa Canada, pero pag nagka-winter din, need din talaga siya, or mahirap din talaga mag-commute kasi malalayo yung mga pupuntahan. Kung may pupuntahan ka, hindi mo masasakay si Austin, mahirap. Tapos hindi ka makakasundo ng pamilya mo kung meron. Hindi ko naman na-advise na magkaroon ng bagong sasakyan. Kung may makuha ko yung second hand, mas maganda, 'di ba? Hindi naman advisable na brand new. Nagkataon lang na gusto namin ng brand new kasi una, mapapamasa maintenance, saka yung safety din ang iniisip namin. Kaya kami napakuha ng brand new sasakyan. Saka CRV, medyo mahal. So yan lang naman ang advice ko. Sana kung magpapamaintenance kayo, wag ka sa dealer. Piliin nyo yung Mr. Lube na mataas ang rating. Katulad dito sa amin, yung Mr. Lube dito mataas ang rating, like 4.8 sila, mas mababait din.
Yung price nila tingin ko sakto lang, hindi naman taga. Sa dealer kasi sobrang taga eh. Ayun, so ipapaalala ko na palitan nila yung ano, palitan nila yung ano natin, ang tawag doon, yung wiper. So ganito pala guys, last pala, ganito palang ginagawa pag ano yan ang itsura nila pag doon ka papasok, tapos pag magpapa-maintenance ka dyan, yan, ganyan tayo kanina. Yan. So sa ilalim niyan meron sila doon sila mag-change oil. Yan. Tatlo yan eh, yung isa hindi yata gumagana, tapos ito dalawa lang so far ang gumagana.